Nay, I'm sure lahat nag-aabang kung dadating ba si Carlo Aquino. Dumating ba? Wala. Baka man hindi in-invite ni Trina. Where's Daddy? Parang nasa grocery daw yata siya, Nay. Tapos pumili siya dun sa PWD. Tapos parang pinapalipat siya nung mga ibang nakapila dun. Kasi nga, hindi yata naniniwala na PWD siya. Kumalat sa TikTok, yung acting piece ni Rian Ramos. Yung ibang artista, prima donna. The blind item ba yan? Walang kwenta yung artista na yan! Ay, sabi? Mga ganyan. Blind item ulit yan. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Lon! O si Tita Jem! At ito naman po si Papa O, si Papa Gidia. Ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ichiga mo na, dali! La 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 la! Ay, naku, hindi na po sila nasunto. Hindi na ba? Ang ating next topic or ang MTRCB or ang It's Showtime. Huwag mo na yan. Nagpunta ako sa 3rd birthday ni Mithi. Kilala niyo si Mithi? Oo naman, ay kilala ko. Ewan ko lang si Jex kung kilala niya. Kilala mo si Mithi? Kilala mo, te. Sino? Kapatid ni Mutia. Kaka. Si Mithi? Anyway, naku hindi. Si Mithi, ang ating anak-anakan. Ito'y anak ni Trina Candasa kay Carlo Aquino. Oo, nag-birthday siya sa Active Fan dyan sa BGC. So pumunta ako dahil wala naman si Mira. Ako na lang nagpunta. Siyempre, ayan, kitang-kita po. Ayan, ang bata ay happy-happy. Siyempre, ang punong abala dyan ay ang kanyang ina na si Trina Candasa. Na tinanong ko nga si Trina kung siya ba lahat nag-prepare? Opo, ako lang nag-prepare. Okay. Nay, I'm sure lahat nag-aabang kung dadating ba si Carlo Aquino. Dumating ba? Wala. Baka man hindi in-invite ni Trina. In-invite. Tinext niya in fairness. At nakasabi nga ni Trina sa akin, sinabi ni Carlo na itatry daw niyang humabol. Ha? Pati itatry niya humabol, anak niya yun, te. Oo nga, tatry. Baka naman kasi nagkatugma ng schedule. Kunwari meron siyang trabaho, tapos sasabay din sa birthday ni Mithi. Nakahabol daw ba? Hindi. May representative ba si Carlo na? Baka yung family niya nandun. Wala yung family. Pero tinanong ko si Trina kung inimbita ba niyang family. Yes daw. Inimbita niya. Ang point ni Trina, para sa bata, ito hindi para sa akin. So, yun nga, nung bago ko umalis, syempre, tinignan ko muna kung darating. Hindi naman dumating. Dumating din si JC Castro kasama ang kanyang mag-ina. Tapos si Melissa Ricks. Nakita rin natin. Yun. Siyempre, punong abala din si Bea Candasa, yung sister naman ni Trina. Kasi alam ko yung memory na nasa isip ko nung nag-shoot tayo nung isang natin, di ba? Nung endorsement nung sa RCC. Na andun si Trina. In between shoots, tatawag si Mithi. Tapos ang lagi yung unang bukang bibig, where's Daddy? Kaya nalungkot ako nung bigla na chika mo na wala si Carla dun sa birthday ng bata. Merong doon, may baby boy doon na nagbigay ng flowers kay Mithi. Dapat yon yung bulaklak na yon ay inihanda nila para kay Carlo kung darating para ibigay kay Mithi. Pero sabi naman ni Trina, nangako naman daw si Carlo na sa ibang araw or pupunta na lamang daw ni Carlo si Mithi. Sana naman, please. I'm sure miss na miss siya ng bata. Pero syempre, hindi naman ang pagiging ama ang punot dulo ng pag-attend lang ng birthday. Diba? Sa ibang pagkakataon at sa ibang moments ng bata, baka naman nandun si Carlo. Diba? Kaya, yun ang ating wish
na magkaroon ng panahon si Carlo sa kanyang anak na si Mitty kasi namimiss siya ni Mitty. Actually, Loy, no, meron akong mga kaibigan na ganyan din ang sitwasyon. Na lagi ko sinasabi sa kanila, i-push nyo yung bata sa tatay nila or yung kung tatay ang kausap ko, i-push nyo sa nanay. Una, huwag nyong sisiraan yung relasyon ng mag-ama o ng mag-ina. Kung nasa nanay yung bata, yung nanay, huwag niyang pakialaman ang relasyon ng anak sa ama. Ganon din sa tatay. Huwag niyang pakialaman yung relasyon ng anak sa nanay kung nasa kanya man ng anak. Para at the end of the day, hindi ka masisi ng bata na pinigilan mo kung makipaglapit sa tatay ko. Diba? Kaya yan din ang billing ko kay Trina, no? Nag-uusap kami na relasyon niya ng mag-ama. Nari lang si Carlo, ayaw niyang kitain or nabawasan na yung oras niya. Paliwanag niya sa bata na wala baka busy daddy mo, ganyan. Pero syempre, alam na natin yan, di ba? Paglaki ng bata, tapos hindi nakikita yung presensya mo, yung physical presence mo, baka mabawasan yung pagtingin ng bata sa'yo. Ang importante lang ay hindi binabawasan yun ng nanay yung pagtingin ng anak sa ama. Magbabalik po ang labas. Bago na naman. Baka naman sinunod na yun ni Trina yung payo mo, kaya naman invited si Carlo dun sa party. Nataka lang ako, te. Bakit? Sana man lang isa sa members ng family ni Carlo umaten, bilang hindi naman siya makakapunta, di ba? Sana nga, gano'n, Pero, para may representative. Oo nga eh. Pero, hindi namin nakita eh. Or wala akong nakita. Baka naman nung umalis ako biglang dumating. Pero walang nasabi sa akin si Trina kasi tinanong ko nga kung dumating si Carlo. Para naman syempre, mai-report natin dito na kahit wala sa video si Carlo, umattend siya. Eh, hindi raw umattend. Pero siguro, sa ibang pagkakataon, nakita naman na yung mag-ama. Ang ganda-ganda ni Mitty. Yes. Parang manika. Diba? Si Jackson maliit eh, parang manika. Oo. Pero basahan. Charot lang. Charot lang, di ba? Birthday pa naman niya, di ba? Karugtong pa naman ang birthday. Ay, birthday din ni Mitty, paano? Oo. Ikaagaw pa ako sa Gcash. Tapos kaya mo na, sinampal ka naman ni Romer Gutierrez Haso ng RCC Staffing Solution. Sa Romer! Tsaka sino pa? Madami. So ano na, as of Nakamagkano ka ba? 12 midnight, nakamagkano na? Nakakaano pa lang, 25? Wow! Malapit na doon sa quota. May figure. Wala pa yung sa'yo, mama. Ha? Anyway, nakakaloka ito, no? Nagpo si Matet De Leon ng kanyang rant. Ano ba kwento rito, Loy? Parang nasa grocery daw yata siya na. Tapos pumili siya dun sa PWD. Tapos parang pinapalipat siya nung mga ibang nakapila doon. Kasi nga, hindi yata naniniwala na PWD siya. So parang pinaunan na lang niya, Nay. Pero yun nga yung kanyang parang sentimiento na hindi naman kailangan na physically nakikita mo yung disability. Kasi hindi naman lahat ng disabilities, Nay, di ba? Nakikita, di ba? Nasa loob, nandito. Parang ako, di ba pag pumipila din ako sa PWD, minsan inaabatan ko na nilalabas ko yung card ko. Para wala nang tanong-tanong, di ba? Bago ko pumila, hawak ko na yung card ko. Para nakikita ng mga tao na, person with disability pala yung nakapila. Kay Matet, hindi niya sabi nga niya, kailangan pa po bang nakasabit pa yung ID namin na PWD para malaman, maniwala kayo na PWD kami. Kaya kami nakapila dun sa pilang para sa amin. Siguro, para wala ng issue next time, ilabas na ni Matet. Ako ganun po yung ginagawa ko. Kasi kailangan din yan sa counter number mo, isusulat nila yun. Hindi sa wala tayong choice, kundi yun ang protocol, dapat nasa iyo. O kung hindi man hingin, dapat may picture ka nung card mo. Hindi nila alam yung
Kasi di ba si Matet may bipolar. Ano rin yan, di ba? Disability rin yun. Di ba? Meron tayong friend, sinasakitan lang ng tiyan, di ba? Hindi nagkakakain, bawal lang meat sa kanya, ganyan-ganyan. Kasi talagang umiikot ang sikmura niya. Disability rin yun. Meron din siyang card. Yes. Si Mama Loy, di ba? Hindi makarinig yung kabilang tenga niya. Meron din siyang PWD. Si Jackson, meron. Nakalagay, 71. Senior. Hindi 71 si Jex. 71 pesos na lang yung sa Gcash niya. Sinasabit ko yung QR code ko. Para wala nang tanong. Scan na lang gano'n. Pero kasi ako na yung mentalidad ko, yun nga, iniisip ko, hindi ko rin masisi ibang tao, lalo na bawat, di ba, minsan gagamit ako ng PWD toilet, di ba? Ang PWD toilet, usually pag paid ang restroom, libre pag PWD, so pinapakita mo yung card. Pero kung bawang gagamit ako ng public na PWD, kasi nakalaki na so magdo-doorbell ka pa, so parang hindi na lang ako pag-isipan, diba? Pinapakita ko na lang agad para wala nang tanong-tanong. Plus, hindi rin nakakahiya dun sa ibang mga nakapila sa mahaba, tas biglang ako inuuna. Correct. Diba? Baka isipin nila, ba't nauna yun? Kanina pa kami nakapila dito. So, nilalabas ko lang agad yung card ko para maintindihan na agad nila na, kaya po pala siya nauna. Kasi karapatan ng mga elderly, mga pregnant, tsaka ng PWD na may priority lane sila. Diba? Kaya, syempre, yung kortesiya dapat ibinibigay natin sa kanila. Pero ganun pa man, yung kay Matit, I'm sure lesson learned din yun para sa kanya na next time lalabas niya na yung ID niya. Unawain din po natin yung mga yung mga persons with disability, di ba? Dahil hindi po madali na mapunta sa ganung sitwasyon. Hindi ko na-enjoy kami na pribilehiyo, tuwang-tuwa kami. Hindi po. Kaya siguro nasabi ni Matit na magpalit po kayo tayo ng sitwasyon. Kayo yung merong disability. Ako yung walang privilege, parang ganon. At saka doon naman din po sa mga PWD, elders, at saka pregnant, di ba? Intindihin na rin natin yung ibang tao na kasi hindi naman din natin maalis na mag-iisip sila na baka mamaya nanloloko lang. Kasi may mga, may mga tao din kasi na nang-iisa lang, yung nanloloko. So since gagamitin naman talaga natin yung ID natin, i-ready na po natin agad para hindi na po tayo napag-iisipan o natatanong, di ba? Correct. Oo. Ito nga may nagtatanong sa akin. Kung talaga raw pinag-iinitan si Rendon Labrador. Bayante, si Rendon Labrador na naman! Ayun na. Hindi, update naman ito. Ano nangyari? Hindi, syempre, yung kanyang Facebook account na bago. Oo, lumalago ang followers niya. Tapos, si Kiko Matos, nagsalita na din. Oo, akala ko nung una nalulungkot si Kiko Matos. Tapos, sa huli pala ng kanyang video, tawa siya ng tawa. Na parang sinasabi niya, buti nga rin doon Labrador na wala ang iyong Facebook. Yun ang pala yung kanyang sinasabi doon. Tapos sinagot ni Rendon Labrador yun. Ay, sabi? Parang sampaling kita ulit Sabi ganun. Sabi? Kakaloka. Tapos pati yung kapatid ni Rendon Labrador. Oo. Pinost ni Rendon na na sabi niya dapat ito ang iba. Yun daw Facebook page ng kapatid niya. So magkaaway din sila pala. Talaga ba? Oo. Anyway, para sa lahat, stay motivated. Hashtag? Kumain kayo ng rice. Anyway, ito naman para sa ating for today's video. Siyempre kumalat sa TikTok, yung acting piece ni Rian Ramos. Kinunan habang kinukunan siya. Nandun kasi kita yung mga staff Rolling in 5, 4, 3, 2. Action! Cut! Sorry po. One more po, pass. Ayan.
Ang hirap talaga maging artista. Tapos sa cut pa, di ba? Bakit kaya? Ang hirap kaya nun. Dapat yung tuloy-tuloy eh. Oo nga, ang hirap. Kaya nga may nag-comment doon, sasabihin niya may attitude ng mga artista, ganyan-ganyan. Di ba pwedeng pagod lang, sabi ganyan sa comment. Oo. Kaya yung iba, hindi maintindihan yung pag-uugali ng mga artista. Yung iba sinasabi nila, yung ibang artista, prima donna. De, blind item ba yan? Hindi daw. Kasama lang. Mapapaaway na naman tayo. Wala. Sige, sino yung prima donna? Ikaw sumagot. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Hindi, ikaw eh. May blind item ka kasi. Ikaw may tinutukoy ka sa palit kita. Anong ko lang, parang blind item kasi. Ako, nag-birthday. Ay, wait, baitan pa. Anyway, hindi, di ba, nami-misinterpret ng iba na yung mga artista daw nag-attitude, nagpiprimadonna, ganyan. Hindi nila alam, grabe din yung mga artista sa set, di ba? Kasi umaandar utak nila, puso nila, kaluluwan nila, katawan nila, pagod ang mga yan, napupuyat, ganyan-ganyan. Siyempre, naka-in character yan. Kaya minsan, feeling nila suplada. Feeling nila primadonna. Pero hindi, ganun lang talaga. Tignan mo yan, scary yan, Imagine mo, grabe siyang drain dyan. Ang hirap niyan. Yung actor's cue, di ba? Yung pag-ready ka na, tsaka iti-take. Di ba? Hirap niyan. Ay, nako, Diyos ko po. Sana maintindihan niyo yung mga artista. Meron din kami mga bad days. Di ba? Yung parang wala kami sa mood. Di ba? At the end of the day, tao lang naman kami. Yes. Kahit naman kayo, tao lang din. Biro mo yung mag-shooting ka, call time mo alas 5 ng umaga, tapos alas 10, alas 11, nagtitake ka pa. Tapos mahirap yung eksena, di ba? Talagang sino naman po yung hindi iinit ang ulo minsan? Di ba? Diba? Kaya minsan talaga maintindihan mo na lang minsan yung mga artista na nagsisnap out na lang ng bigla-bigla. Kasi nga diba parang ka nang mapapraning nun na diba iniisip mo yung character mo, iniisip mo yung eksena mo, tapos biglang may mga mangkukulit sa'yo. Ayun ako talagang minsan sumasabog ang artista. Pasensya. Oo nga po. Pero ang hirap ng career na yun, dapat ba din na diretso yun? Hindi kinat? Depende. Kasi una, wala naman tayo doon. Hindi natin alam ang real situation. Tsaka kung saan nagkamali. Baka din yung director, hindi naman talaga siya satisfied doon sa or nakulangan siya doon sa performance ni Rian. O baka tumakip yung buhok sa mata. O baka sayang. Baka mali yung ibang talents na pumasok sa likod, no? Minsan mga ganyan din. Diyos ko, yung mga talents, perfect na yung acting. Meron namang talent niya. Magkatawin sa camera! Palayasin yan! Ayoko makita yan! Walang kwenta yung artista na yan! Hindi, gaga. Sino yun? Parang personal experience mo? Hindi. Na-witness mo ba? Naririnig ko yun lagi sa set pag ako nag-artista. Pag ako yung artista, maririnig mo yung kay direct. Walang kwenta! Tapos mumurahin. Ay! Mumurahin niya. Ano yung director yan, te? Ay, naku. Patay na. Ay! Sumalangit. Ano mas makakomment natin doon sa malangit na wapo? Anyway. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng mga nanonood po sa amin na hindi pa po namin subscriber. Sana po mag-subscribe na kayo. Dahil madali lang. I-click nyo lang po yung subscribe button na nandyan po sa ibaba. At kung naibigan po ang aming episode at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kilik niya, kayong unang-una mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. And I would like to thank Dr. Hayapaki sa Victoria Skin. Diyan po yan sa Victoria Tower sa may GMA, EDSA. And of course, Dr. Jesus Cancio Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic sa may E. Rodriguez patapat ng Christ the King para sa aming gorgeous na mga ngiti. Yan. O, di ba? Ang dami na nagpapabanitit doon. Yes. Kasi banitit yan.
Diba? Ikaw naman, Jen? At syempre, sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin nyo. Nakakaloka, di ba yung mga every time may bago? Bagong vlog yun, pero lumang shoot. Para okay kayo. Happy kayo. At eto na, pasasalamatan ko na ang mga nagbigay ng birthday sa akin. Ito nakanote. Mahaba-haba ito na yan. Hindi. Mabilis lang ito. Kasi naka 25,000 eh. Siyempre tayo ang RCC Staffing Solutions. Si Sir Romer. Thank you, Sir Romer. Ang Heavenly Dessert. Chef Jen Flores. Thank you po. Ano ba yung order nito? Pinakamataas bigay tapos pababa? Hindi. Yung simula. Okay. Kung sino unang nagbigay? Si Chef J, yung Yes. May-ari ng District 1, Manila. Kung saan sa September 28 po, meron kaming open mic na Dali. Ayan. Siyempre, with Marisa Sanchez. Kasama si Mama Loy at si Josa Poco. Ayan ha. Yes. 1,000 lamang po ang ticket. Yes. Tumawag na kayo dyan. Huwag kayo sa amin manghingi ng konti. Konti lang naman po yan. 100 lang yata yung capacity. Kaya limited yung seats. Bilisan nyo na po. Kasi gusto lang namin mag-unwind doon, magbuga ng mga kwento ng kagagahan namin sa buhay. Yes. Ayan, dyan tumawag kayo sa kung gusto yung magpa-reserve agad. Yes. At syempre ang premier hindi ba balita mo? Sir Glenn, thank you! At syempre yung friend natin sa US, si Tamerlane Mupia. Tommy, Oo, sa Sendwave niya pinadalate. Wow! At syempre si Sir Leo, si Miss Jeff Priagola. And happy birthday sa kanilang anak na si Isaac Priagola. Happy birthday sa si Miss LG ng Casa Berna. Bigay para ipabasa. Hindi, pinasasalamatan ko lang sila, te. Lagpas sa 25,000 na Hindi, binababa. Si Yan na yung regalo namin sa'yo, yung time na yan, ha? Airtime, ha? Si Miss LG ng Casa Berna, magpapadala siya sa atin ng mga kakanyan. Thank you, Miss LG. Si Ate Beth ng Ian Darcy. Thank you, Ate Beth. At si Nat Jenner. Sis, thank you ng Just Relax Massage and Spa. At syempre, si Kaka Castillo. Thank you, Kaka. Thank you po sa inyo lahat. Parang kinumpit ko sa utak na ko lang. Parang 60K na yun. Batch 1 pa lang yun. Ay, masisunod po. Ayan. Sa October ka na lumabas. At diba? At siya, wait lang, te. At ikaw, te. At saka yung showbiz update. Antay mamaloy na antay ko. Pero siya pinasalamatan yung cake, no? Talagang Gcash lang yung pinapasalamatan niya. Pagkatapos kung mag-effort na may cake ako kagabi. Tsaka cake ni Lloyd. Tapos yung pinagluto ka ni Mami Soul. Oo nga. Thank you po. Tapos mapaghanap pa, hindi pa yung Gcash. Puro pera yung pinasasalamatan. Pero yung hindi umalis sa tabi mo hanggang matapos ang birthday mo nandun. Thank you po. At syempre pa ang aking panayang pa rin kay Marco Gumapaw. Yes. Oo, at ang kanyang kwento sa kanyang ama. At kung bakit siya tinawag na anak ng kidnapper. Ay, sakit, no? O, dyan po sa OGDS Inspires na nasa I1TFC na rin po. Yes. At syempre pa, ang OGDS Showbiz Update na paki-follow naman po sa Facebook. Meron na rin kami sa Spotify. Yes. O, at saka sa Apple Podcast. Yes. Kung ayaw yung makita mga pagmumukha namin at boses lang namin na gusto yung marinig. Yes. Habang kayo nagtatrabaho. Oo, ha? At ipamalitan nyo rin po sa mga friends at relatives nyo ang tungkol sa OGDS Showbiz Update channel na, di ba? Para naman po good vibes. Lalo na yung mga kababayan natin abroad, di ba? Parang nagkasisisa kayo, di ba? The more the merrier pagdating sa kwentuhan, di ba, Nay? Oo, di ba? At syempre pa, thank you sa Headway Vera Salon at sa Premier Drip at sa Celeb Skin. Thank you so much. At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali.
La 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 la, chika mo na dali. La 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 la, chika mo na dali. Wala man lang tong energy. Oo nga. Nakapagbigay naman na kami. Babes, kakaloka, oh. Ayun pala naantay ka.